Hello guys! Welcome back po again sa ating channel. So for today's review guys, isang loan app na naman po ang ating tatalakayin. Parang bago po siya ngayon sa ating application. Bago siya sa Google Play. Hindi ko alam kung nagpalit na naman po ito ng pangalan. Kasi nga as of now, meron pa siyang 3.2 rate. So not bad. Kaya itatry po natin siya. Yung na-approve po sa akin sa loan app na ito is 2,500 pesos. So bago po yun, huwag niyo pong kalimutan i-click yung ating subscribe button sa baba at tapusin lamang po ang video na ito. So guys, for today's review, ang tatalakay natin ay tungkol kay First Cash Online Credit Loan na may 3.2 rate na siya sa Play Store. So, i-install lang po natin siya. And then, pagbukas mo ng app, lalabas na nga po itong privacy policy. Excuse the dogs. Pag okay naman kayo doon, i-access po nila yung phone natin. Click nyo lang po yung I agree the policy and then okay. So, dito nga, i-access po nila yung ating financial SMS, yung installed application, yung phone, yung mga location natin, yung contacts natin, yung photos. So, prepared po kayo doon na i-access po nila lahat yon. Pag okay naman sa inyo yun, click nyo po yung agree. And then, may lalabas po na ganito, click nyo lang po yung allow. And then, eto na nga, may ibibigay sila sa atin na 2,500 pesos. So, hindi po masyadong exage yung kanilang loan offer. May loan term sila dito na hanggang 120 days. So, pag okay kayo dito sa 2,500, click nyo lang po yung apply. Dito ilalagay nyo po yung inyong contact number at saka gagawa po kayo ng password. So, lalabas po ulit yung ating maximum loanable amount na 2,500 pesos. Click nyo lang po yung apply. Dito mag-choose po kayo ng product pero wala naman po ibang choices. Click nyo lang po again itong napili nating 2,500 na may 120 days na loan term. So manilagay sila ditong installment amount na 50 pesos. So possible ito yung interest nila. So dito pa lang parang maganda. Okay siya kasi 50 pesos lang siya tapos 120 days. Pero wait, there's more. So dito na nga i-upload po natin yung mga valid IDs na meron tayo. So, yung kailangan nilang valid ID is SSS, UMID, Pag-ibig, Passport, Driver's License, PRC, TIN Card, National ID, Voter's ID, at Postal ID. So, tumatanggap po sila ng mga National ID at saka Voter's ID. So, reminder lamang po guys, mas malaki yung chance of approval pag mga primaries IDs yung gagamitin natin like UMID at saka Driver's License. Yun po yung mga primary IDs na mas malaki yung chance na ma-approve tayo. So, dito, kailangan nila ng 4 contact information references. So, huwag kayong umasa na pag hindi po tayo nakapagbayad, etong number lang po yung kukontakin nila. Possible po na kukontakin po nila yung nasa contacts natin kasi nga po, na-access po nila yon bago tayo nag-apply dito. And then, next is itong employment information, kung saan tayo nagtatrabaho. Kailangan po yun kasi dito nila i-base kung kaya ba nating magbayad. So, dito may nakalagay na work photo. So, wala akong nilagay dito. Pagkatapos kung ilagay yung employment or may business kayo, click nyo lang po yung submit. And then, dito, lalabas po yung disbursement method kung saan po isisend po yung ating possible na ma-loan dito like Paymaya, Skypay, Coins, GCash at saka GrabPay. So, doon tayo sa mas mabilis, doon tayo kay GCash. And then, ito na nga yung loan information natin. Ito na yung moment of truth natin. So, yung loan amount ko nga is 2,500 pesos. And then, may loan term daw na 120 days. So, dito sa baba, yung service fee po nila is 1,125. Yung matatanggap mo na lang dun sa 2,500 pesos is only 1,375. Guys, 1,375. So, sobrang laki po nang nabawas dun sa 2,500 pesos. Hindi ko alam kung worth it siya na mag-apply dito sa loan app na ito. So, dito, may installment period na nakalagay na 120 days. Pero wag po kayong pasilaw doon kasi dito sa baba, may nakalagay dito, first repayment of 2,450 should be paid within 7 days. 7 days lang po siya guys. Kasi yung 7 days, babayaran nyo na po yung 2,240. And then, yan yung 50 pesos guys, babayaran po siya within 120 days.
nagtira pa sila, di ba? Itong loan app na ito is not recommended kahit emergency loan, hindi siya pwede. Hindi ko po siya nire-recommend kasi nga po sobrang laki ng kanilang service fee for 7 days. Grabe, hindi po siya nakakatulong, nakakabaon po siya. So, depende po sa inyo yun guys. Kung kaya nyo naman, kung kailangan nyo talaga, pero mag-try po kayo ng ibang option na mahiraman, wag lang po dito. So, depende yun sa inyo. Ipagpapatuloy nyo yung pag-a-apply dito. Pero for me, this loan app is very not recommended po siya. So again guys, yun lamang po for today's review. Thank you so much po. Don't forget to click the subscribe button at notification bell para updated po kayo sa ating mga susunod pang mga reviews. Thank you so much. Bye-bye!